DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Atras na tayo ngayon ng Pebrero 2025. Ngayon po ay Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, 4 social media personalities inimbitahan ng Kamara para sa hearing kaugnay ng fake news at disinformation. Higit sa 100 Pinoy na nagtatrabaho sa Lone Scam Farm sa Makati City kakasuhan ng paglamag sa Data Privacy Act. Diocese ng Gumaca, Quezon nakikiisa na rin sa panawagan para sa DPWH upang ayusin ang sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway. Yan daw po ang tinuturing ngayong Lubak Capital of the Philippines. Nawawalang third nominee ng Magsasaka Party List na hinihinalang kinidnap. Natagpuan na sa Pasig City. Babaeng piloto patay naman sa helicopter crash sa Nueva Ecija. Mas malamig na panahon magpapatuloy sa bansa ngayong linggo. Maganda umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, magpapatuloy ang mas malamig na temperatura sa Luzon kabilang ang Metro Manila simula bukas matapos humina ang Northeast Monsoon o amihan sa nakalipas na ilang araw. Ayon kay Benson Estrella ng Pag-asa, bahagyang humina ang amihan kaya't naranasan ang malinsangang panahon itong weekend. Kabilang ang nakaramdam ay ang Baguio City, bahagyang tumaas ang temperatura sa 16.2 degrees Celsius. Uminat pa dahil sa dumagsa din ng mga turista dala po ng Panagbenga Festival. Habang ang Metro Manila ay nasa pagitan naman ng 24 degrees Celsius at 32 degrees Celsius. Paliwanag ni Estrella na naig ang mahinang amihan sa extreme northern Luzon dahil sa epekto ng easterly sa mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Samantala, asahan naman ang maulap na papawari na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa susunod na 24 oras, epekto naman ito ng easterlies at ng amihan. Patay ang isang 25 anyos na babaeng piloto kabata. Matapos mabagsak ang isang helicopter sa Gimba, Nueva Ecija. Nangyari ang trahedya sa Robinson helicopter na may registration number na RPC 4324 dakong alas 5:20 ng hapon nitong Sabado, February 1. Natagpuan ang labi ng biktima na si Julia Flori sa sitio Arimongmong, Barangay San Miguel. Patay sa report umalis ng Baguio ang naturang helicopter bandang alas 11:51 ng umaga. Lumapag pa ng Binaloan, Pangasinan dakong alas 12:05 ng tanghali para mag-refuel. Nakalipad muli ang helicopter bandang alas 4:30 ng hapon bago ito nadisgrasya. Iniimbestigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagbagsak ng isang helicopter sa Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija na ikinasuwi ng lady pilot nito. Ayon sa CAAP, umalis ang RPC 3424 helicopter sa Maynila dakong alas 10:20 ng umaga ng Sabado patungong Baguio City pero para magbaba ng pasahero. Nag-refuel ang 25 anyos na piloto sa Binalonan, Pangasinan pero nahirapan ng i-restart ng engine bago nakaalis ng alas 4:30 ng hapon. Pasado alas 7 ng gabi na matanggap naman ang Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center ang nasa 6 na emergency alert mula sa lumipad na helicopter na kalaunan ay natagpuan ng bumagsak ka. Ayon kay Lieutenant Colonel George Calawad, hepe ng Gimba Municipal Police Station, nagpapatuloy ngayon ang investigasyon kung may kasama pa bang iba ang nasawing biktima. Ayon po kay Kapitan, na may nakarinig daw po na may helicopter tapos bigla daw pong nawala ng tunog. Tapos narinig na lang po daw nila may parang sumabog pa nga po yung unang sinabi nila. Pero sa tingin po nila impact po yung narinig na yun. Pinasinayaan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at ang Armed Forces of the Philippines Medical Center ang isang bagong halfway house para sa mga pamilya at caregiver
ng mga pasyenteng nasa Biluna Medical Center sa Quezon City. Ang 5 palapag na Watchers Dormitory ay pinondohan ng mahigit 53 million pesos ang PAGCOR. Meron itong 35 silid at 124 na mga kama. Nilagyan din ito ng mga kusina, dining area, caregiver quarters at iba pang amenities para magbigay ng komportableng lugar sa mga pamilya ng mga nakakonfine na mga pasyente. Ang kay PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Al Tenco, na nanguna sa inaugurasyon ng proyekto ay isang pagpapakita ng walang patid na suporta ng PAGCOR sa mga armed personnel ng bansa. Iginit ni Tenco na hindi lamang ito Corporate Social Responsibility Initiative para sa PAGCOR, kundi isa ring taos-pusong pasasalamat sa ating magigiting na masundalo na inaalay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating bayan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nananawagan na ang buong diocese ng Gumaka sa lalawigan ng Quezon para sa ayusin ng DPWH sa Department of Public Works and Highways ang Maharlika Highway. Ayon kay Bishop Eugenius Cañete, bukod sa dumarami na ang mga aksidente, nabubulok din ang mga ipinapadalang produkto dahil sa hindi makatawid sa baku-bakong kalsada. Nagdadala niyo ito ng kahiyahiyang problema lalo't papalapit na naman ang undas kung saan inaasahan daragsan naman muli ang mga pasahero. At pagkatapos ang pagkabitak-bitak nito, nag-viral na po ito. Nag-viral na ang heavy traffic, mga nabubulok na produkto, mga aksidente at iba pa. Ito ang suliraning nagdadala ng kahiyahiyaan sa atin. Aba, hindi nga naman biro kung matindi ho yung pero alam mo ninyo, kaya mismong si Governor Helen Tan ay nakikiusap ng ma-resolve ito sa lalong madaling panahon na Secretary Bonoan at nakikiusap din ho sila kay Undersecretary Bobby Bernardo, pero may tugon na ho dito si Yusek Bobby Bernardo. RD Joel Mendoza, baka po pwede hong pakiprioritize. Hindi ho kasi makapaglaan ng pondo ang provincial government kasi bawal dahil ito po ay isang national road. No? So gustuhin man ng lokal na pamahalaan sana na maglaan ng pondo, hindi uubra dahil ito po ay nasa ilalim po ng pangangasiwa ng Department of Public Works and Highways. Kaya Secretary Manoan, pakiprioritize naman po dahil alam naman ho natin na ito pong daan ito ay dinadaanan ng papuntang Southern Luzon at lalawigan po ng Quezon. At saka doon ho naman sa mga magluluwas na mga produkto sa Maynila, ito rin ho ang pangunahing daanan. Ay, sus may Ginoo. Bakit nga ba ganito hong wala daw yatang pondo kasi prioritize ho natin. Mga misi, sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay Italian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw tabi pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi sa challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit na. Magandang umaga, Pilipinas! Natagpuan na ang third nominee ng Ang Magsasaka Party List matapos mapaulat na nawawala kahapon ng umaga. Ayon sa legal counsel na si Legion de la Cruz, third nominee ng Magsasaka Party List, dating commander ng Alex Bongcayaw Brigade. Nakita si de la Cruz sa Pasig City Police habang nakaposas. Batay sa report, alas 11 na umaga, matapos bumisita sa isang kaibigan, bigla na lamang pinara ng dalawang sibilyan na sakay ng motorsiklo ang kotse ni De La Cruz at 2 ulit siyang pinaputukan. Matapos na makaligtas sa tama ng bala, tumakas si De La Cruz ngunit hinabol siya ng ilang nakamotorsiklo at isang sedan. Pagsapit naman sa dead end sa Manggahan, Pasig ay binanggana niya ang sedan at ang motorsiklo na sumusunod sa kanya. Parang pelikula, Dito na bumaba ang sakay ng sedan, saka nagpakilala ng mga pulis dahilan upang pusasan at arestuhin si De La Cruz. Ayon sa abogado ni De La Cruz, tila binugbog pa ang kanyang kliyente dahil matapos itong mawala ng 3 oras
Lumutang ito na may pasa at sugat sa muka, tuhod at braso. Nabatid na ang pag-aresto naman pala sa kanya ay bunsod ng warrant of arrest na may kinalaman sa isang 1992 murder case na nakasampa sa Las Piñas City. Ay, pwede ka namang maghabi ng kwento eh. Pwede ka namang gumawa ng kwento na ikaw ay sinaktan ng pulis. Pero hindi ho ninyo may tatanggi na meron siyang warrant of arrest. 117 Pinoy ang naharap ngayon sa kasong paglabag sa Data Privacy Act. Ito yung makaraang mahuli sila na nagtatrabaho sa dalawang loan scam farm sa Makati City nitong Biyernes. Kabilang ang 117 Pinoy sa 131 na mga inaresto sa akto habang iligal na nangaharas sa mga kliyente ng online lending app na Peso Wallet at Cash Credit. Samantala, ang 14 pang naaresto ay mas piniling tumistigo na laban sa kumpanyang pinagtatrabahuan. Inaalam pa ngayon ng PAO kung may kaugnayan ang naturang lending farm sa mga POGO. Ayon naman kay Undersecretary Gilbert Cruz na chairman ng PAOK, nakatanggap sila ng ulat na ang mga dayuhang boss ng POGO ay lumipat sa modus ng online loan scam matapos na ipagbawal ng tuluyang operasyon ng POGO sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! At saka yun yung mga yung mga lending firm kuminsan, hindi man lending firm, yung mga collecting firm na kuminsan nakakabuisit na halimbawa, bibihira na kasi ngayon na nagsusubscribe sa cable. Yung cable, ba't ka pa magsusubscribe sa cable? Una, pangit ho naman yung serbisyo ng ibang mga cable providers, di ba? Meron na hong, di ba? May Netflix na, ang dami na pwedeng available na di ba? Kaya gandahan ho niyo yung serbisyo nyo. Ngayon, nagagalit kayo pagka nag-terminate ng contract. Talaga magte-terminate ng contract, pangin ang serbisyo nyo, di ba? Mahirap pang ma-access. Ang dami ng mga options. Kaya ang kinakailangan ho siguro, pagandahin ho ninyo yung inyong serbisyo sa halip na kayo'y mamirwisyo. Oo. Tapos, tinerminate mo na yung kontrata 1 year ago. Aba, naniningil pa. Alam ho ninyo yung mga ganyang klase ho ng mga strategy doon sa mga collecting firm na yan. Ayan ho ay paglabag sa Data Privacy Act. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, Laundry Day today. Kunot no ka ba kapag makapit, manikit at malupit ng mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang sound ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sembam ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Hindi naman bababa sa 40 social media personalities ang ibinatawag bilang resource person sa unang public hearing ng House Tricom kaugnay ng pagpapakalat ng fake news at disinformation sa bansa. Ang pagdinig ay nakadagdag ngayong bukas February 4. Isasagawa ito ng Committees on Public Order and Safety, Public Information at Information and Communication Technology. Binigyan din ni Laguna Representative Don Fernandez ang mangunguna sa pagdinig ang kahalagahan na masuri ang pagpapakalat ng maling impormasyon online at ang epekto nito sa pag-unawa ng publiko at pambansang seguridad at ang paggawa ng mahakbang para ito'y malabanan. Sinabi ng chair ng House Committee on Public Order and Safety na dapat maprotektahan ang bawat Pilipino laban sa mga maling impormasyon. Ang mga inimbitahang social media personalities na sinasabing tumatalakay sa iba't ibang isyong pampolitikal sa bansa na maaaring humantong na rin sa mga pagpapakalat ng hindi tamang impormasyon. Hindi naman lahat dahil yung iba naman factual ho yung binibigay na impormasyon. Kabilang sa mga inimbitahan sina Malotikia, Jose Yumang Sonsa, mas kilala bilang Jay Sonsa, Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Alan Troy, kilala ito bilang Sas Rogando Sasot, MJ Cambiao Reyes, Vivian Zapata Rodriguez, Ethel Pineda, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa, Jeffrey Almendra Salis, Lord Byron Cristobal o Manat Mai, si Alex Nestor, kilala bilang Cho Moreno, Aaron Peña, Old School Pinoy, Glenn Chong, Manuel Mata Jr. o yung kilalang Kolokoy, at Elizabeth Joey Cruz o Joey Bibre.
Pinatawag din sa pagdinig ang mga kinatawan ng Globe, ng Google, Meta, tsaka yung ByteDance para doon sa TikTok. Ganyan din ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at ang Department of Justice upang matalakay ang mga hamon sa regulasyon laban sa online disinformation. Sinabi Fernandez na mahalagang matukoy ang kahinaan sa kasalukuyang batas at mga polisiya para mabantayan ang digital platform at makagawa ng masolusyon upang masiguro na tama ang impormasyong nakukuha ng publiko. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpasalamat naman si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Meta matapos na ibalik na ang kanyang account sa Facebook. Yan ay makaraang masuspende ng Facebook ang kanyang FB account ng bahain ng reklamo mula sa mga troll na nag-report ng kanyang ipinost kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Nabatid na noong Sabado pala dakong alas 2 ng hapon, nag-post si Enrile kung saan kanyang binatikos ang drug war ng nakalipas na administrasyon. Ayon sa kanyang madugong kampanya laban sa illegal drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lehitimong law enforcement policy. Pinabulaan na naman ni Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla ang mga lumabas na impormasyon na kanya nang tinanggal ang drug at neuropsychological examination para sa mga aktibong miyembro ng Philippine National Police. Iginiit ni Remulla, mandatory pa rin sa mga tauhan ng PNP ang naturang mahalagang mga pagsusuri. Kasabay nito, binatikos ng kalihim ang mga nagpapakalat ng splice video na panayan niya paninira sa gobyerno at sa PNP. Ayon pa sa kalihim, ang splice video na may caption ng malaya at legal nang gumamit ng droga ang PNP at EAP only in the Philippines sa bagong Pilipinas ni Marcos Jr. ay unang naipost ng dalagang Pilipina, ito yung si Pierce Lady 08 sa social media platform X noong Enero 9 ng taong kasalukuyan. Ineditan niya ang video upang sadyang iligaw at papaniwalain ng publiko na exempted na ang mga police at army personnel sa mandatory drug test at psychological examination. Tinawag ni Remulla na malisyoso. Sinisiraan lamang ang organisasyon ng pambansang pulisya kundi pati na rin ang tanggapan ng Pangulo. Umapil ngayon ang kalihim sa publiko na gamitin naman ang social media sa tamang paraan na tiyakin na palaging totoo, wasto ang nilalaman ng mga ito. Magandang umaga, Pilipinas! Mainit na binati naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez nitong linggo ang mga incumbent at dating mababatas sa ibang bansa, mga diplomat at mga security and technology expert na lumalahok sa isinasagawang Parliamentary Intelligence Security Forum. Magsisimula ito ngayong Lunes sa February 3. Sa kanyang talumpati sa isinagawang reception sa Soleil Resort dito sa Quezon City, sinabi ni Speaker Romualdez na ang pagtitipo na isang pagsusulong para sa isang rules-based international order, pagpapalalim sa strategic cooperation at pagtiyak na walang bansang maliit man o malaki ang mag-isang haharap sa aggression at intimidation. Ang PISF ay isang global forum kung saan tinatalakay ang intelligence sharing, counterterrorism, cybersecurity at iba pang hamong pangseguridad. Layon ng PISF na matugunan ang geopolitical tension, economic coercion at cyber threats na kinakaharap ng iba't ibang bansa. Ang Pilipinas ang host ng forum ngayong taon at nakatuon ito sa pagtiyak ng rules-based international order sa Indo-Pacific region. Sinabi naman ni Speaker Romualdez na ang Indo-Pacific region ay nahaharap ngayon sa isang global security concern dahil sa agawan ng teritoryo, economic coercion, cyber threats at geopolitical rivalry. This forum, then, is not just a meeting of minds. It is a demonstration of resolve. It is a statement to the world that we are neither spectators nor bystanders in the unfolding events of our time. We are active participants in the shaping of a future that remains as yet unwritten. As Speaker of the House of the Representatives, I welcome you with the assurance that the Philippines stands with its partners in defending sovereignty, promoting security, and upholding the rule of law. We do so not out of convenience,
nor out of expediency, but out of the firm belief that peace is not the absence of conflict, but the presence of justice. May this forum be remembered not for the words spoken here, but for the alliance it strengthens, the commitments it forges, and the course it sets for generations to come. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, lalong naging agresibo si Agri Party List Representative Gilbert Manoy Lee sa krusada na ito'y taguyod naman ang interes ng mga magsasaka at mga consumer. Ito'y sa harap na nakatakdang pagdeklara ng food security emergency sa bansa. Ayon kay Congressman Lee, suportado niya ang strategy ng Department of Agriculture dahil sa ang naturang usapin ay national security issue na dapat seryosohin ng gobyerno. Binigit pa ng kinatuwa na hindi sana magkakaproblema ang bansa sa presyo ng bigas kung naisa batas lamang ang House Bill 9020 o Cheaper Rice Act. Sa ilalim ng panukala, papatungan ng hanggang 10 piso lamang ang bawat kilo ng palay na bibilhin sa mga magsasaka upang masiguro din ang kanilang kita. Sinabi ni Lee na ang ani ng mga local farmers ay bibenta naman ng gobyerno sa murang halaga para sa kapakanan ng mga consumer. Ay, baka kayo may mga importanteng lakad ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay. Meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DCRH bukla sa mahabang panahon. Mabibili sa anumang boutique at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga sa mga magaganda nating mga kumadrona. Asek Cecil Bangka Santos, kumusta na po kayo? Maganda umaga, Pilipinas! Rider patay sa bangga ng motorsiklo at truck sa Kalinog, Iloilo. Detalye ng balita mula kay Aini Grace Bravo, Aris 39. Aini Grace, may ngaga. Patay ang 48 anyos na lalaki nang bumangga ang kanyang motorsiklo sa nakasalubong na truck sa Barangay Bahay, San Julian, bayan ng Kalinog, Iloilo. Kinilala ng pulis ang namatay kay Jose na residente ng bayan ng Cabanatuan, Iloilo. Ayon kay Police Staff Sergeant Alejandro Castañeda, investigador ng Kalinog Municipal Police Station, papunta sa bayan ng Kalinog ang truck na may kargang mga tubo. Pagdating sa tulay sa Barangay Bahay, San Julian, nag-counterflow ayon sa pulis ang motorsiklo at bumangga sa truck. Walang suot na helmet ang driver ng motorsiklo kaya nagtamo ng patal na sugat sa ulo nang natumba kasunod ng aksidente. Dinala pa sa ospital si Jose ngunit hindi nailigtas. Mula sa Action Radio Iloilo, RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damang salamat, Grace. 26 na makalipas ang alas 4. Sundalo sa Katan sa pamamaril sa bahagi ng Radya Buayan, Maguindanao del Sur. Meron pang isang sibilyang nadamay, patay. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makota, Karay 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Target ng mga salarin ay isang sundalo ng 33rd IB ng pagbabarili na naka-riding in tandem habang may kausap na sibilyan sa bahagi ng Barangay Dapantis, Radya Buayan, Maguindanao del Sur. Ang masaklap nito, isang sibilyan ang nadamay sa pamamaril kung saan tinamaan ng isang residente sa lugar na nakilalang si Jaber Ambal. Fatal ang tama nito dahilan ng daglian niyang kamatayan. Habang ang target na sundalo na sugatan ay kinilalang si Sergeant Panfilo Calyar at nagpapagaling ngayon sa isang ospital. Nagawa namang makatakas ng dalawang lalaki sa kanya isang motorsiklo sa hindi malamang direksyon. Sa kabila ng umiiral na Comelec gun ban sa buong bansa, kaliwat kanan pa rin ang mga nagaganap na pamamaslang gamit ang baril sa bahaging ito ng Central Mindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makota, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sukran. Isa sa dalawang suspect sa mananambang sa isang negosyante. Ito po sa bayan ng Haen, natagpuan sa ilog kung saan sinasabing tumalon ito. Detalye na balita mula kay Grace Alzano, RH25. Grace, good morning.
Good morning, Angel. Patay nang natagpuan ng driver ng motorsiklong gamit ng riding in tandem sa pamamaril at pagpatay sa isang negosyanteng napatay nga na si Jerry Flaminiano sa bayan ng Jaén noong Sabado ng tanghali sa bahagi ng Barangay Apo Esquivel. At dito nga ay sakay ng isang SUV ang biktima. Kinilala ng kapatid nitong si Lilibet Lemorinas ng Barangay Dampulan ang kapatid na si Sunny Lemorinas, 39 anyos ng Barangay Dampulan. Natagpuan ang bangkay ni Sunny sa lugar kung saan sinasabi na dito ito tumalon sa ilog pagkatapos nga ng ilang minutong pagtugis sa dalawang mga suspect. Patay nga dito sa report ng PNP ay kanilang halos ilang oras o araw din na isinagawa ang pagbabantay ng mga pulis sa naturang lugar. Ilang metro ang layo sa checkpoint sa pinangyarihan ng pagmamaril, kaya't agad na nakapagresponde ang tropa ng pulisya na nagresulta nga sa pagkakadakip sa gunman at ito'y kinilala ng otoridad na si Sandy Eugenio at nakatakda na rin itong sampahan ng kasong murder at paglabag sa Comelec gun ban at gayon din itong Republic Act 9165. Matapos na ma-recover dito ang baril at mga bala, gayon din ang isang granada at isang piraso ng ipinagbabawal na droga. Ayon kay Jaén Chief of Police Major Ernesto S. Guerra, malaking tulong ang pagkakaroon ng checkpoint sa pinangyarihan ng krimen dahil mabilis na naging responde ng kanilang kapulisan sa loob lamang ng 5 hanggang 10 minuto. Nakatutok ngayon ang investigasyon kung sino ang mastermind sa naturang krimen. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Grace. At mamaya makakausap po natin ang ating winner ng mahiwagang tunog. Nakadali ito ng 10,000. 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga, isang pamilya naman sa Batangas, padre de pamilya ito, dinapuan ng leukemia. Isang kanser sa dugo na natulungan naman ng tanggapan ni Senator Bongo. Ayon kay Ralph Alcaide, matinding hirap ang pinagdadaanan ng kanyang pamilya, lalo na sa aspetong pinansyal dahil kailangan niyang sumalang sa therapy upang hindi lumala ang kanyang karamdaman. Dahil dito naghanap si Ren Alcaide, ang misis ni Ralph, ng mahihinga ng tulong at ang mismong boss nito sa Lyceum of the Philippines, Batangas ang nagpayo, lumapit sa tanggapan ni Senator Bongo na kilala bilang Health Reform Crusader. Hindi naman nagdalawang isip si Ren, humingi ng tulong sa senador at mabilis naman itong umaksyon. Nabatid na agad na nagbigay ang tanggapan ni Senator Go kay Len ng suporta para sa medical na pangangailangan ni Ralph sa The Medical City, Pasig City. Nakatulong si Senator Go na mabawasan ang malaking bayarin para sa chemotherapy at hospitalization nito. Sa ginanap na LPU Batangas Awards Convocation noong January 24, personal na pinasalamatan ni Ren si Senator Bongo sa malaking tulong na ibigay nito sa kanilang pamilya. Naisama ng senatorial aspirant na sa Attorney Jimmy Bondoc na bumuo ng mga think tank para sa bawat sektor ng lipunan. Handa niya siyang ubusin ang kanyang budget sakaling maging senador para lamang ilagay sa posisyon ang mga pinakamatatalino at pinakamatutuwid na mga individual upang magbigay ng pagbabago at epektibong solusyon sa iba't ibang isyong kinakaharap ng bansa. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Attorney Bondoc na masisiguro na ang bawat batas at patakarang ipapasa ng Senado ay nakabatay sa masusing pag-aaral at tunay na pangangailangan ng bawat sektor. Naniniwala din si Attorney Bondoc na nagsisimula sa pakikinig at pagkuha ng kaalaman mula sa mga eksperto at mismo sa mga taong tunay na pagpapago para sa direktang marinig o pagdinig sa mga suggestion at pangangailangan na dapat ay agading maaksyonan. Makakamit niya ang totoong progreso ng bansa kung may kolektibong talino at integridad at kung mas magiging inklusibo at makatao ang pamamahala. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga ay sinusulong naman ni Senator Arwin Marcos ang pantay na minimum wage sa Metro Manila at mga probinsya.
Ayon kay Senator Amy, 440 pesos lamang ang provincial rate sa kasalukuyan habang 645 naman ang sa Kalakang, Maynila. Ipinunto niya na mataas din naman ang presyo ng mga bilihin lalo na ang bigas sa mga lalawigan pero palaging kulelat na pag-iiwanan ng ating mga kababayan sa mga probinsya. Idiniin pa ni Senator Amy na may mga pagkakataon pang mas mahal ang presyo ng ibang mga produkto sa mga probinsya katulad na lamang sa Cebu. Samantalang sa Metro Manila, may mabibilian niya ang mga residente na murang bigas dahil ito ay parating sentro ng kadiwa program ng pamahalaan. Kasabay nito, inupakan din ni Senator Amy ang makupad na pag-adjust ng Regional Wage Board sa sweldo na hindi kayang makisabay na sa mataas na cost of living. Ito niya ay ang panahon upang suriin ang magkakaibang minimum wage rate ng bansa at gawing makatiwiran ang kita ng mga manggagawang nagkakakandakuba na sa pagtatrabaho. Bakit yung probinsyano parating kulela, parating lugi? Samantalang alam natin ang presyo ng ibang bagay dito sa Cebu are sometimes more expensive than Manila. The electronics, for example, many of the rates are more expensive here. Even groceries can sometimes climb up. So bakit ini-impose sa atin yung provincial rate when in fact may mga mas murang bigas sa Manila? Magandang umaga, Pilipinas! 10,000 ang nadaling premyo ni Clint Jetro Fernandez ng Dagupan City, Pangasinan. Masantos siya kabasahan sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Clint, good morning. Good morning po. Oo. First time mo bang manalo, Clint? Yes po. Ba, congratulations. Nung nakarating sa iyo yung 10,000, hindi mo naman inisip na scam? Hindi naman po. Hindi. Okay. Pero galing mo ha. Nadali mo rin ha. Yes po. Araw-araw ka rin ba sumasagot? Opo. Bali, yung tito ko po at saka mama ko po is sumasali na din po sila sa... Talaga ha? Kailan pa sila sumali? Matagal na din po at saka nanalo din po sila. May nanalo. Sino nanalo? Mama mo? Si Ma'am Jonalyn Fernandez. Kaya ilang beses na siya nanalo? Isang beses pa lang po. Isang beses. Tinuruan ka niya kung ano tamang sagot? Opo, nagtuturan po. Hoy, camping pala kayo ha. Tama nga naman, kasi isang beses ka lang pwede sumagot eh. Di ba? Dapat talaga may share ng information. Yan. Anong ginagawa mo, Clint? Anong hanap buhay? Nag-aaral po. Nag-aaral. Saan ka nag-aaral? Bali po sa La Union po. La Union. Opo, and then, opo. Umuwi ka lang. College na? College po. College. Ano kinukuha mo? Bachelor of Science and Agricultural and Biosystems Engineering po. Agricultural engineering. Naku, ang laki ng demand dyan. Hindi lang sa abroad, kundi dito sa Pilipinas. Ano ha? Yes, congratulations. Yan ang tamang kurso. Di ba? Talagang kinakailangan natin ng agricultural engineers dito sa Pilipinas. Congratulations, Clint, ha? Maraming salamat, ha? Okay. Maraming salamat. Thank you. Ang tamang sagot lamang ho doon, actually, yung pong hair iron, yung plancha sa buhok, di ba? Inipit at hinagod yung carpet. Hindi tuwalya yun, carpet yun. Kaya nga sabi ko, nakikita sa mga hotel, di ba? Sabi ni Mabel dito, nakilala sa isang Middle Eastern folktale. Yung kay yung lumilipad na carpet. Pangalan? Aladdin. Para tayo. Aladdin pera. Ano? Gandang umaga sa mga Aladdin. Aladdin swerte. Ayan ha. Oo. Tamantanang yung hair iron, plancha sa buhok, di ba? Sabi ko, ginagamit pagkatapos maligo, pero yung mga o-club, hindi uubrang gumamit yan. Ayan, congratulations sa ating winner na si Clint Jetro Fernandez ng Dagupan City, Pangasinan. Yung iba ho, merong mga inipit, di ba? Pero yung kulang ho kasi daw yung prinsipyo ng P6 na hinagod para ma-produce. Kasi kung iipitin mo lang, hindi naman tutunog yun eh.
kailangan mo hagurin. Maganda umaga, Pilipinas! Sali lang po ha, bukas i-resume natin ang ating mahiwagang tunog. Mark Heras, hindi kinakahiyang pagsasayaw sa gay bar. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Pinuri ng mga netizens ang dancer-actor na si Mark Heras dahil sa mga pahayag nitong hindi niya ikinahihiya ang pagsayaw niya sa isang gay bar. Bali 2 beses ang nag-perform si Mark sa Apollo Male Entertainment Bar dyan sa Rojas Boulevard at ayon sa aktor wala raw siyang pakialam sa mga komento ng iba na nalalaos na ito kaya pinatulan na ang pag-perform sa isang gay bar. Nagpa-interview si Mark sa YouTube channel ni Tony Gonzaga at sinabi niyang dumating na raw siya sa puntong wala na siyang iniisip o pinangangalagaan pang image. Ang ikinareact lang niya ay ang paghuhusga ng ibang tao. Nagpasalamat din siya sa ilang nagtanggol sa kanya pero ang sabi pa ni Mark Heras, itong mga nagkokomento ng hindi maganda laban sa kanya mapapakain daw ba ang pamilya niya. Kaya wala raw siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Itong pagsayaw daw niya sa isang gay bar ay trabaho lamang at wala raw siyang inaagrabyadong tao. Basta lahat daw ay gagawin niya para sa kanyang pamilya, tatanggalin daw niya ang hiya niya para lang may mapakain siya sa kanyang asawa at anak. Magiging 2 na ang anak ni Mark dahil nagdadalang tao ngayon ang kanyang asawang si Nicole Donesa. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. O nga naman, ano bang masama kung magsayaw sa gay bar, di ba? O yun lang talagang alam niyang gawin. Sleeping dog naman ang Pinaya, natuklasan ng ilegal na droga sa isang parcel sa Baguio City. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, sa mga paakyat ho ng Baguio para sa Panagpeg Festival na nagsimula nitong Sabado. Aba, ingat-ingat ho tayo ha, lalong-lalo pat sabi ng Pag-asa, lalamig na naman po ang panahon. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Natuklasan ng snipping dong ng PIDEA Cordillera ang tuyong dahon na marijuana na nakatago sa loob ng isang parcel na tinanggap na isang pribadong courier service sa Nagilan Road, Quezon Hill proper, Baguio City. 2 malinaw na plastic sachets at isa ang may lamang 3 nakarolyong papel na may lamang tuyong dahon na marijuana at isa pang nakaselyong sachet na may lamang 3 gramo ng tuyong dahon na marijuana na nagkakalaga ng higit 400 piso ang natuklasan ng snipping dog. Ayon kay PIDEA Cordillera Regional Director Derek Carion, binuksan ng courier service operator ang parcel sa harap ng mga witnesses matapos magpaiwatig ng positive signal para presensya ng illegal substances ang snipping dog. Yaman sinabi ni Carion, ang consignee na kukuha sana sa package ay tumakas sakay sa motorsiklo matapos matunugan na tumatagal ang kanyang transaksyon. Sinabi pa niya na tinutugis ang nakapangalang consignee gamit ang drug evidence na i-turn over sa kanila ng PIDEA Cordillera Regional Laboratory Section. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos de Gina. Maganda umaga, Pilipinas! At magandang umaga din kay Jonathan Llanes dyan sa DA Cordillera. Oy, sa mga kababayan natin dyan sa lalawigan ng Quezon, congratulations ha. Gumaganda daw po ang inyong produksyon ng kakao. Para ho sa mga pauwi ng Pilipinas o kaya pabalik ho ng abroad, ano ha? Tangerine Chocolate, yan po ang ating magandang ipasalubong pabalik o paalis ng Pilipinas. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nagpo-produce ho ngayon ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Uy, magba-Valentine's Day ha? Tataas na naman ho ang demand ng Tangerine Chocolate. Kasi nga naman, nakatulong ka na, nakapagpaligaya ka na ng mahal sa buhay, pinasaya mo pa yung ating mga magsasaka, tinulungan mo pa ang ating lokal na ekonomiya. Dahil sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga farmers at pinalalakas natin ang ating local economy.
Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Magandang umaga, Pilipinas! Pabor ang Comadrona Party List sa inilutang ng Department of Health na mas makaubuting health professionals ang magturo ng sex education. Ayon kay ang Comadrona Party List nominee Attorney Arnel Gomalia, may specialized knowledge ang health experts tungkol sa human sexuality at reproductive health, kaya't masisigurong makukuha ng mga estudyante ang wasto at komprehensibong impormasyon. Ipinunto pa niya na maaaring maging hamon sa mga guro kung walang background sila sa health sciences at tambak pang ibang responsibilidad. Magtuturo pa ng sexuality education topics habang mas kumpiyansa naman ang mga health professionals sa pag-aaral at magkakaroon ito ng mas magandang epektibo at bukas na diskusyon. Makapagbibigay rin niya ito ng mas pratikal na mga halimbawa at real-world application ng sexual health education para dahil sa kanilang mga clinical experience. Sinabi pa ni Attorney Gomalia na mas magiging komportable ang mga mag-aral na magtanong at makaisa sa makabuluhang talakayan tungkol sa sexual health at magkaroon ng holistic na pangunawa sa physical, emotional at psychological na aspeto ng sexualidad. Kung ang health experts niya ang pagtuturuin, pinasisiguro naman ang Comadrona Party sa gobyerno, hindi sila huhugutin sa mga ospital. Nakulang na nga ng mga staff at dapat ibigyan din sila ng makatwirang sahod at benepisyo. Naninindigan din ito na kailangang ipasa na ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill na una ng binaril ng Department of Health dahil sa umiiral ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law of 2012. Nakikiramay nga pala tayo sa mga naulila ni Congressman Ed Silagman, ha? O, isa yun sa mga naging very vocal na advocate na, ha? Sa pagpapasanoo ng RH Law. Nagsanib puwersa naman ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at ang mga nangungunang mobile wallet app na GCash upang maibigay ang mas mabilis, ligtas at mas epesyenteng bayad pinsala sa mga naka-insured na mga magsasaka. Pumirma ng kontrata si DAPCIC President Attorney Joby Bernabe sa GXAs Incorporated, ang kumpanya ng GCash na ikinakatawan naman ng Presidente at CEO nito na si Oscar Enrique Reyes Jr. sa GCash headquarters sa Quezon o Taguig City. Ayon kay Attorney Bernabe, ang garantiya sa partnership na ito ay pagpapakita na nagkakaisang layunin upang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbabago. Hangad natin ang mas matibay at mas maayos na akses ng mga magsasaka at mga mangingisda para sa mapabilang sila sa mabilis na serbisyong pampinansyal sa pamamagitan nga po ng teknolohiya, ayon po kay Attorney Bernabe. Sa pamamagitan ng paglagda sa Memorandum of Agreement, naging opisyal na ang adhikain para mapabilis ang payout system at mapalakas ang kakayahang pampinansyal ng mga magsasaka at maisulong ang hakbang para sa financial inclusion sa mga liblib na lugar. Kabilang sa nakapaloob sa kontrata ang Fund Disbursement Service ng GCash, kung saan diretsyo na kaagad sa GCash wallet ng magsasaka ang bayad pinsala, wala nang aasahan delay o pagkantala at iba pang mga problema kumpara sa mga ini-issuing cheque. O nga naman, kadalasan may problema pa yung pag-i-issue ng cheque, lalong-lalo na kapag may konting mali, hindi na tinatanggap ng mga bangko. Binatilyong nanuntok, hinampas ng kahoy, patay sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Arestado ang dalawang nasa hustong gulang matapos silang pinagtulungang hampasin ng 2x2 na kahoy ang isang 17 anyos hanggang mamatay. Dakong alas 3 na madaling araw, Pebrero 2, 2025 sa Roman Diaz Street, Kalinan, Davao City. Kinilala ang nasawi na si alias Pete, 17 anyos mula sa Kalinan, Davao City, habang ang mga suspek ay sina alias Jose, 31 anyos, isang basurero, at alias Celio, 33 anyos, isang ice drop vendor na pawang manakatira sa Kalinan.
Pangasinan. Napag-alaman na nagiinuman ang dalawang suspek sa labas ng isang bar sa lugar ng lapitan ng napatay na binatilyo kasama ang isang alias Alvin. Ang misa ng dalawang suspek, biglang sinuntok ng biktima si Jose. Kaya naman gumanti ang dalawa sa pamamagitan ng paghampas ng dalawa sa binata. Patay on the spot ang biktima habang nakulong na ang dalawang suspek sa Kalinan Police Station. Sasampahan ng kasong murder sina alias Jose at alias Celio. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, June Suter. May nga aga sa mga katurantara sa EB Magallona, Negros Occidental. Damo nga salamat, Jonas Solina. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa San Jose, Antipolo City. Oy, magandang umaga sa mga taga Hayward, California. Magandang umaga din po sa mga taga Santa Maria, Laguna at mga taga Las Vegas, Nevada. Eban lang, kumusta ka na ha? Siyempre batiin na rin natin ang ating Midnight Singers. Kumusta na po si Sir Manny, si Tita Cora, si Sir June at saka si Tita Lloyds, at saka si Art and Ma'am Linda. Ayan, sila po yung ating mga Midnight Singers. Maganda umaga, Pilipinas! Midnight Singers ng San Diego, California ha. Pinasinayaan naman ng provincial government ng Bulacan ang bagong tayong 4-story, 8 classrooms sa San Miguel o San Gabriel National High School. Ito po ay sa Santa Maria, Bulacan. Pinangunahan ni Bulacan 6th District Representative Salvador Caador Pleito at ang Speaker Martin Romualdez kasama sina Santa Maria Mayor Omeng Ramos at iba pang mga lokal na opisyal at mga taga-Department of Education ang ribbon cutting ceremony at inaugurasyon ng bagong Gabriel National High School nitong Sabado ng umaga. Ang milestone ay naging posible sa pamamagitan ng pagsisikap ni Kong Caador Pleito na magkaroon ng accessible at well-equipped learning spaces ang ating mga kababayan dyan sa Santa Maria, Bulacan. Nagsilbing guest speaker ng okasyon si Speaker Romualdez at binigyan din ng patuloy na suporta ng national government ang edukasyon bilang pundasyon ng pag-unlad. Binigyan din pa ng House Speaker ang kahalagahan ng pamumuhunan sa kinabukasan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kaaya-ayang kapaligiran sa pag-aaral at mga modernong pasilidad. Baril at granada na sa bantaman ng otoridad sa isang search warrant sa bahay ng isang barangay official sa Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may ngaga. Naglunsad naman ng raid ang otoridad sa bahay ng isang barangay official sa bayan ng Lapinig Northern Samar dahil sa legal na pag-iingat ng baril at granada. Sa pamamagitan ng search warrant, isang joint operation ang nilunsad ng Lapinig Municipal Police Station at 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company, Police Intelligence Unit, Northern Samar Police Provincial Office sa barangay Dio del Pilar ng naturang bayan. Subject na nasabing operasyon ang 53 taong gulang na barangay official ng naturang barangay, ngunit wala ito sa kanilang bahay nang maglunsad ng operasyon ng otoridad. Nasabat sa nasabing operasyon ang kalibre 45 na pistol, isang granada, magasin at 3 bala. Dinalang mga nakuhang ebidensya sa Lapinig Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Samantala, ang subject person naman, ang nasabing barangay official ay harap sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9516. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jane. Alas 4:50 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po'y mag-ultabayo ha. Pero ang sabing ho ng mga dalabasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas epektibo po nating mapakinabangan ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong gusto kutsero at saka testimonial. Mahabang human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kahit napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na tinatawag po namang commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakakatulong ito na magkaroon tayo ng magandang tulog, magkaroon ng sapat na pahinga upang magkaroon ng panibagong lakas sa mga paghamon ng bagong bukas. Yung bang pagharap mo ng salamin cool na cool ka, relax na relax, kondisyon na kondisyon. At ang sasabihin mo sa harap ng salamin, Malo Cabral, ba't ang ganda mo ngayon?
mo. Pagka hindi ka nakaka-Ultabayo, talagang masungit ka pagkagising Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung may mga concerns pa kayo, pwede kayong tumawag sa 0917-110-6580. Ito po'y halal certified at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero wag po natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga sariwang gulay, local rice at iba pang agricultural products ibinebenta sa mall ng mga magsasaka sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Jimmy, may buntag. Bininta sa siyudad ng Tacloban ng mga preskong gulay, local rice at mga agricultural products. Ito ang sinabi ni Department of Agriculture Chief Agribusiness and Marketing Assistance Division, Francis Rosaruso. Ayon kay Rosaruso, na patuloy ang kadiwa ng Pangulo sa Tacloban sa pagbibenta ng abot kayang presyo ng produkto pan-agrikultura. Natulungan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa pagbibenta ng kanilang produkto sa mall at nakabili naman ang mga konsumidor ng preskong mga produkto. Isinagawa ito sa Robinsons North, Tacloban. Simula alas 8 ng aga, umabot sa alas 10 ng gabi ang pagbibinta. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Maupay nga sa mga kababayan natin dyan sa Leyte. Personal naman nagpaabot ng tulong si Senator Bongo sa may 1,000 mga magsasaka ng Libak Sultan Kudarat. Kasabay ng pagbibigdiin ang kahalagahan ng pag-prioritize sa food security at agricultural development. Ayon kay Senator Go, nakikita niya ang sakripisyo ng ating mga magsasaka na siyang bumubuhay sa bayan sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap sa pagsasaka. Bilang lingkod bayan, sinabi ni Senator Go na responsibilidad naman ng ating mga opisyal na bigyan ng sapat na suporta ang ating mga magsasaka upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at mapabuti ang pamumuhay. Nagsagawa ang tinaguriang Mr. Malasakit ng relief activity sa Municipal Gymnasium sa pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa patunay ng kanyang walang humpay na pagsuporta sa mga Pilipinong magsasaka. Kasabay nito, binigyan diin ni Senator Go ang mahalagang papel ang mga magsasaka sa pagtiyak ng seguridad sa pagkain at katatagan ng ating ekonomiya. 4 katawa kabilang 3 taong gulang na bata patay sa sunog sa Balanga City sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Patay ang 4 katao kabilang ang isang 3 taong gulang na batang babae matapos masunog ang kanilang bahay sa Purokwan, Barangay Camacho, Balanga City madaling araw ng Pebrero 2 kahapon. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog bandang 4:45 AM sa ibabang bahagi ito ng 2 palapag na bahay. Isang saksi ang nakakita sa nagliliyab na ground floor dahilan upang mahirapan ang mga biktima na makalabas. Dahil sa nakakandadong gate at mabilis na pagkalat ng apoy, hindi nakaligtas ang 4 na biktima na kinilala itong sina Sinaida Jose, 70 anyos, August Jose, 53 anyos, isang tricycle driver, Jay Melinjoy, 24, at 3 taong gulang na si Jayla Adelina. Mabilis namang naapula ang sunog sa tulong na rin ng Balanga Bureau of Fire Protection, BFP, at Fire and Rescue Team ng lungsod. Patuloy pang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng sunog at halaga ng naabo. Danny Cumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May baka kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan at magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Dubai, sa ating mga OFW. Thank you, thank you, thank you. Baka kayo ay naghahanap ng magandang investment opportunity, ano ha? Ito po yung inaalok sa atin ng Westchester Realty. Pinakamura na ready for occupancy unit na available ngayon sa buong housing industry with easiest term. About 5% lamang the payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay proyekto ng Westchester Realty na si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Nasa loob po mismo ng township ang palengke, ang simbahan, eskwelahan. Hindi na mahihirapan yung ating mga teacher na bumiyahe pa ho ng malayo. Ano ha? Ando na rin ho ang palengke, ang mga grocery stores at pati munisipyo nasa loob po mismo ng township. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Napakalapit lamang din po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya napakagandang investment opportunity po talaga. Ano ha?
Ngayon, kung ngayon pa ho kayo bibili dito po o magpapareserve ng unit sa mga proyektong ito ng Westchester Realty, aba, may chance pa ho kayong manalo ng hanggang 25,000 pesos sa kanilang Royal Scratch and Win promo. Bawi mo na kaagad yung inyong 20,000 pesos na all-in down payment. Maganda umaga, Pilipinas! Ang Pilipinas daw po ay nagkukulang ng mga principal. Nako, kulang ng classroom, kulang ang teaching material. Pati ba naman principal, nagkukulang pa. Kasama natin ngayon si Ginoong Benjo Basas, ng National Chair ng Teachers Dignity Coalition. Benjo, magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Angel, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat po. Gaano karaming principal ang kulang natin? Almost 25,000 po no? Base doon sa ulat po ng EDCOM, nung inayo na naman ng Department of Education. 25,000 na mga principal. Ilan ba dapat ang principal natin? Well, katumbas dapat nung bilang ng ating mga paaralan. Meron tayong around 47,000 na schools sa kasalukuyan. Ilan? 47,000 ang eskwelahan? Opo. Tapos kulang ng 25,000. Di more than half ang kulang. Yeah, more than half po. Ay, ganun? Ay, sino ang head ng eskwelahan na yun kung walang principal? Well, meron po tayong mga tinatawag na, yung OIC, yung PIC, na teacher in charge, tinatawag. Okay. Teka muna, siguro Kabenjo, siguro para mas maintindihan nila, bakit ba importanteng may principal ang isang eskwelahan? Well, yung principal po ay tumatayo yan na academic and instructional and administrative na head dyan sa paaralan. Siya yung namamahala sa pagtuturo, sa paraan ng pagtuturo at doon sa mga tao, maging sa finances and resources ng school. Yung araw-araw na operation ng school, siya rin yung namamahala. Kaya napakahalaga po ng ang principal sa bawat paaralan at dapat full-time yung principal at tutok sa kanyang mga trabaho. Iba pa yung head teacher. Ano naman yung role ng head teacher? Yung head teacher po, yun po ay sa ilang mga normally po, meron din sa high school. Siya yung namumuno doon sa isang departamento, mga subject areas halimbawa. So, nasa ilalim rin siya ng principal, itong head teacher. Okay. So, ang principal, parang lumalabas na pinaka-manager ng buong eskwelahan. Yes, sir. Yan. Namamahala sa administrative aspect, namamahala sa operational, at saka iba pang mga aspeto ng operation. Okay. Yes. Anong dahilan? Bakit OIC yung man nakaupo? Baka naman walang qualified. Meron po mga qualified po talaga. Maaring hindi sapat yung bilang mga qualified pa. Maaring hindi umabot ng 25,000 at hindi rin po yan concentrated doon sa isang lugar. Iba po yan. Minsan hindi nagmamatch. Merong maraming qualified halimbawa dito sa Metro Manila, pero ang pangailangan ay nasa Calabarzon, Mimaropa. So may mga ganyan po tayo ng mga senaryo. But nevertheless, ang nakikita po talaga natin dito rin, isa pang usapin ay wala talagang items for principals sa iba't ibang mga lugar. At hindi po nakakapag-create ng items batay dito po sa pangailangan. Bakit walang item? May eskwelahan. Tapos walang item. Tama po. May mga din po kasi, meron din mga policies ang Department of Education na pinag-hinder dito sa pagkakaroon po ng mga principal din natin. Pag maliit masyado yung bilang ng mga guro sa isang paaralan, maliit yung paaralan masyado, yung iba dyan, mga primary schools lang, yung mga kinder lamang. May mga ganyan po tayo. So, kailangan i-resolve yan. Kaya pag nakita natin, masyado malaki yung almost 25,000 na schools na walang teacher, walang principal. Pero as I have mentioned po, mas marami sa mga binabagit 25,000 po na ito ay talagang maliliit yung mga paaralan. Nandun na tayo, may maliliit. Paano nga yung malalaki?
na hindi pa nagagawa ng item. Sino ba dapat ang gagawa ng item? Well, ayan po ay sa DBM po no. Kailangan ba ng batas diyan? Ang batas para sa principal po hindi po kinakailangan. Walang legislation po no, na kailangan. Pero syempre, ang legislation ay batay sa allocation doon sa budget. Sa allocation. So, pero di ba dapat nagsasabit ang DepEd niyan? Itong kakulangan natin ng principal, ito yung mga item na kailangan. Wala bang sinasabit taon-taon na gano'n? Meron naman po. Pero yun nga po, kailangan kasi ma-meet yung requirements po para doon. Although sabi nga po natin, ngayon medyo may mga ginagawa na yung DepEd kasi by the way, Sir Angelo, meron po tayong National Qualifying Examination for School Heads, yung NQuest. Ito yung examination para ma-determine kung yung mga aplikante ay pwedeng pa-prioritize at least doon sa hiring at sa promotion papunta sa principal kailan yan? Taon-taon meron po tayo yan. Opo. Diyan natin sinasala yung mga gustong maging aplikante sa pagka-principal. At marami rin sa mga nakakapasa ay hanggang ngayon ay walang items. Yun nga po yung pinapagit po kanina. Kaya hindi rin naman ang dahilan ng kawalan ng principals ay talagang maliit yung schools. Hindi lang yun, marami pa pong dahilan. Primary din nga po, wala talagang mga item. Walang item. Ito nga, sabi ni Nero, sabi niya, bakit yung kaibigan ko nakapasa para maging principal? Hindi siya nagiging principal ngayon dahil sobra daw yung mga principal. Depende ho siguro sa location, sabi mo nga, Kabenjo. Mas maganda naman itong reaction natin galing sa Hong Kong. Sabi ni Pyson May, dito nga sa Hong Kong, kulang ang kabataan, teacher po ako dito. Sarap naman nila. Kulang ng tuturuan. Taas pa ng sweldo, Kabenjo? So, dito sa usaping to, ang kinakailangan talaga natin ay plantilla position. Kinakailangan pala DBM na ang kalampagin natin, siya, sige. Anyway, nagre-ready na rin kayo para sa eleksyon? Yes sir, anytime po ay magpapatawag na ng mga trainings ang COMELEC sa mga teacher po natin na nakatakdang umupo sa alan. Okay, sige. Anyway, nasa DBM pala dapat ito, At saka, DepEd na rin siguro, agahan lagi yung pagsusumite. Opo. DepEd at DBM po, ang dapat na umaksyon kaagad. Okay. At ngayon, at least ang DepEd naman ngayon ay napakabukas na sa usapin na ito. Alinsunod din sa mandate ng EDCOM, yung Congressional Commission. Pero alam mo, magiging madali yan para kay Secretary Sani Angara kasi dati siyang miyembro ng EDCOM Kaya alam niya yung alam niya yung kalakaran, alam niya yung mga dynamics doon, di ba? Sana nga maging makatulong yun. Chairman ngayon, Sige, Kabenjo, thank you Maraming salamat pagkatapos umaga. Yes sir. Salamat. Ingat po. At mabuhay ang ating mga teacher. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali lang po at nakikiramay ho tayo dito po sa pagpanaw. Malungkot ho kami kasi ang ninong ho namin, hindi niya lang alam na inaanak niya ako. Pumanaw ho. Inaanyayahan po ng pamilya ni Don Enrique Razon, ang founding chair ng International Container Terminal Services Incorporated, ang lahat ng kaanak, kaibigan, kakilala, makibahagi sa komemorasyon ng ika-30 taon ng kanyang pagpanaw mula noong February 3, 1995. Magsasagawa po ng misa ngayong araw sa Malati Church sa 7 ng umaga at Binondo Church sa alas 8 ng umaga, Manila Cathedral alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi sa Sanctuario de San Antonio sa Forbes Park. Ano to? Ivan, liwanagin mo nga. Ano? Wake ito or misa lang? Misa? Misa. Siya, sige. Dali, magkaliwanagan mo nga at magliliwanagan muna kami ni Ivan. Sandali, Ivan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Media Group. DZRH
Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Death anniversary. Alam mo kung ano yung binasa mo sa akin eh. Balik tayo sa mga balita. 7 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Theoretical driving course, libreng ipagkaloob ng LTO sa mga aplikante ng student permit sa Dagupan City. O bakit sa Dagupan City lang? Ang balitang yan mula naman kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, good morning. Pinangunahan ni Region 1 Land Transportation Office o LTO Director Glorioso Daniel Martinez ang pagbibigay ng lecture sa theoretical driving course para sa mga aplikante ng student permit bago sila makakuha ng lisensya sa pagmamaneho kung kanilang may papasang examination. Ayon kay Mr. Martinez, layunin ng LTO na maiwasan ang posibleng aksidente o anumang abala sa kalsada, kaya dapat ay maging responsible drivers. Bawal ang kamote dahil ito ang pangunahing layunin ng theoretical driving course o TDC. Ayon kay Dagupan City Mayor Villen Fernandez, nagpapasalamat po tayo kay President Bongbong Marcos, LTO Chief and Assistant Secretary Vigor Mendoza II, Region 1 Director Daniel Martinez at kina LTO Dagupan District Office Chief Romel Dawaton at Nelly Lauing sa pagbuo ng programang ito para sa ating mga kabalian sa Dagupan City, at anya napakalaking tulong ito sa mga student permit applicant dahil libre itong pinagkakalob ng LTO, dahil kung sa pribadong driving school ay malaki ang gastusin dito. Ang TDC ay 2 araw na mandatory training na sinimulan noong February 1 at nagtapos kahapon February 2, kung saan halos 100 aplikante ang nakinabang. Ito si Freddy Pajardo, RH38, taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Desidido naman si Senator Amy Marcos na palakasin ang industriya ng kape sa Pilipinas. Sa town hall meeting ng radyo natin nationwide, sinabi ni Senator Amy, malaking potensyal ng lokal na industriya kung makakakuha ng sapat na suporta. Ay may solusyon anyang doblehin ang kita ng mga magsasaka ng high-value crop at mabigyan ng mas malaking pondo upang mismong mga magsasaka ang magproseso na ng kanilang ani at hindi na lamang basta ibinibenta sa malalaking pabrika at ini-export. Ipinunto pa ni Senator Amy na lalaki ang kita ng local farmers at lalakas ang kanilang kabuhayan kung process coffee na ang kanilang ilalako. Binanggit pa niya na ang datos mula sa Philippine Coffee Board na 30,000 metriko toneladang green coffee beans ang napuproduce ng bansa nitong 2023. Bahagyan lamang na mataas sa 29,957 metric tons noong namang 2022. Sinabi pa ni Senator Amy na mismong ang Project Development Officer ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture ang nagsasabi na masyadong mababa ang local production kumpara sa tumataas na demand at konsumo nito. Ito'y kahit na bentahe anya ang Pilipinas ng pagkakaroon ng 4 na commercially viable varieties ng kape kumpara sa ibang mga bansa na may 2 lamang. Pero ang problema, kailangan mabuo yung buong value chain. Ika nga, yung pagro-roasting, pag-grinding, pag-packaging, kailangan tumulong ang DTI, DOST. Meron na kang panukala dyan, doubling farmers' income. Itong high-value cash crop, para mag-move forward tayo, galing sa rice and corn, yung high-value cash crop, katulad ng kape, kakao, yung mga punong kahoy, yung mga prutas, lahat yan ang tawag high-value cash crop. Pero wag natin ibentang sariwa. Kasi, ang kape, marami pang proseso, ibuo natin yung roasting, grinding, packaging, and selling. Magandang Umaga Pilipinas! Ay, standby lamang kay Atty. Alex Austria ng Globe. At tanggapin muna natin ang report ni Ray Torres mula sa Pag-asa. Kaugnay po na magiging lagi ng panahon, lalo pat bukas inaasahan nating lalamig na naman ang agwat ng temperatura. Ray, good morning! Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility, bagamat nakaka-apekto pa rin ang amihan, patadaran po ng easterly sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa may bahagi po ng northern Luzon, makakaranas po ng may hinang mga pagulan sa may bahagi po ng Batanes,
Cagayan, pati na rin po sa Apayao, at sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, dyan po sa may Ilocos Region, Cordillera, pati na rin po sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Maaliwalas man po yung panahon na inaasahan ngayong araw, may mga posibilidad lamang na mga biglaan na may hinang mga puglan o mga pag-ambon. For the rest of the country naman po, patuloy yung epekto ng easterlies o yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko, kaya magiging mainit pa rin po yung panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan ngayong araw, especially pagdating ng tanghali. At posible lamang po yung mga kalat-kalat, mga pagulan ngayong araw sa Caraga, at mataas po yung posibilidad na makulimlim na panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao area. Meanwhile, dito po sa Metro Manila, ay inaasahan lamang po natin ang maaliwalas na panahon, except na lamang yung mga tsansa ng mga isolated na thunderstorm, especially pagdating sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang sa mga planong pumalaot po sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon, dahil maaring maranasan pa rin po yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At dahil inaasahan din po natin na unti-unting lalakas yung epekto ng amihan, especially sa may Northern Luzon area, maaring starting tomorrow magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang karagatan sa ilang dagat baybayin ng Northern Luzon. Kaya doble ingat po sa mga plano pumalaot, especially yung may mga maliit na sakyang pandagat. Mga anong oras yan? Yung inaasahan nating pagtaas ng alon bukas? For tomorrow po around 5 a.m. or mas maaga, depende po sa kung kailan po lumakas yung epekto ng or bang hangin po diyan sa may Northern Luzon area. Paano yan? Ang ano pa naman, ang tawag dito, ang mga magsasaka, ang mga mangingisda natin, mga alas 2 yun sa kung pumalaot. Yes po, kaya as much as possible po, ngayon pa lang ay nag-i-issue na po tayo ng warning na maaring possible po na magtaas tayo ng gale warning bukas or mamayang hapon po, para maiwasan din po yung pumalaot yung mga mangingisda po natin, para makaiwas din po sila sa disgrasya. Oo, kasi nga naman, kung alas 2 na madaling araw, tapos alas 5 ilalabas yung ano natin, di ba? Yes po, yes po. Kaya, preventive aspect na lang, preventive na lang, ano ha? Oo, prevention na lang, ano, at preventive move, ano ba ako? Preventive move na lang kinakailangan gawin natin. Ma'am Rhea, thank you ha. Yes po, maraming salamat po. Good morning po. Ulitin na natin, doon sa mga mangingisda natin, baka bukas daw po ng umaga, maging mataas po ang posibilidad na tumaas ho ang ating mga alon. Ha? At para sa mga may importanteng lakad, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Kasama na natin ngayon si Attorney Alex Austria, spokesperson po ng Data Protection, siya pong Data Protection Officer po ng Globe. Ano? Naku, usong-uso ngayon, chatbot, DeepSeek, ayan ha. Pero naging matagumpay po yung operasyon ng Globe at saka ng mga otoridad natin. Ano? May naarestong isang foreign national na sangkot ho sa pagsusupply ng spoofing device na ginagamit po sa pagpapalaganap ho ng text scam. Ano ha? Okay, siguro para mas maintindihan ho natin, tanongin na muna natin kay Attorney Alex Austria, ano bang naging papel nila doon ho sa pagkaka-aresto na yan ng naturang foreign national? Sir Alex, Attorney Alex, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angelo. Ayan. Baka akala nila, lalaki yung iniintay nating Alex. Maganda ho ito. Magandang spokesperson po ng Globe. Ma'am, ano naging role ng Globe dito sa pag-arrest na ito? Actually po, wala po kaming direct na connection sa pag-aresto po. Kundi nagre-report din po kami sa ating gobyerno at government authorities tulad po ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center,
yung Bureau of Immigration and ang National Telecommunications Commission para sa pag-aaresto po ng ating mga foreigners na pasalamat na lang po, di nagtagumpay maging supplier ng ating mga IMSI or IMSI catchers. Teka, ano ba yung IMSI catcher? Sir Angelo, yung mga IMSI catcher po, sila po ay mga portable na devices na nagsisilbing peking cell towers na nagbibigay daan sa mga manloloko na magpadala ng mga mapaglinlang na SMS at sa mga SIM cards na nasa paligid po nito. So kaya po, kunyari po nakakatanggap po kayo ng message. Kunwari po from the Manila Post Office, kunwari po from PCSO, minsan po pati Globe nabibiktima po na nagpapanggap po silang Globe at kasama po sila sa kaparehong message thread ng actual Globe official text messages. Kasi po, ginagaya po nila ang sender ID ng mga official na businesses, organisasyon at iba pa. Bakit sila mahirap matukoy? Kasi po, Sir telco? Angelo, yung mga IMSI catchers, tinitake advantage po nila ang 2G technology. Di ba po minsan yung NDRMMC nag-i-issue ng mga emergency gas. Usually yung 2G technology na yon sa ngayon, kasi 5G na po tayo, di ba? LTE na. Dina-downgrade po nila yung cellphones around them, yung IMSI catcher po na ito, they'll downgrade to 2G. Kunyari po, 5G kayo. Wawalan po kayo ng signal. Pag nawalan po kayo ng signal na, kunyari po, mga less than a minute, tapos makakakuha kayo ng message, kunyari po from Globe, dina-downgrade niya po yung signal from 5G to 2G para po ma-spoof ang mga sender IDs. Tulad ng post office, kunyari po Globe at mga bangko. Kaya nagtataka po, marami pong nagko-complain na subscribers namin, bakit ang Globe nag-i-issue ng mga peking links? Hindi po Globe yun, kasi ang Globe po, since 2022 pa po, pinagbabawalan na namin ang pagsisend ng mga links. Kahit anong link sa network namin. Ayun. So kung hindi mo kilala yung link, lalong-lalo kang Globe subscriber ka, nagpadala sa'yo ng link, wag mo i-click yun dahil baka matik makuha na yung mga data mo. Correct. Kahit po sinasabi nila from Globe, basta po may nag-send ng link, ibig sabihin hindi po yun Globe, na spoof na po ang sender ID. Pero po namin ang publiko, ang pag-spoof na ito ay hindi dahil may na-compromise, hindi po na-i-compromiso ang aming system. Ito po ay galing sa mga fake cell towers nga po na nagda-downgrade ng ating network para po makapag-send sila ng ganitong mga mensahe para po mapaglinlangan ang ating publiko. May ginagawa bang Globe para wag mapigilan yung magpasok ng mga spoofing device na to sa Pilipinas? Actually po, Sir Angelo, may mga technology na rin po kami na nagsascan ng mga spoofing devices na ito. Pero ang disadvantage po kasi, ang mga spoofing devices portable. Pero ang teknolohiyang pang-scan nito, magtatayo pa po kami ng station para ma-detect ito. Correct. And ang mga spoofing devices po na ito, minsan DIY or sa bahay lang or na-order online. Tulad nga po ng mga nadadakip na foreign national na nagpapalaganap po ng ganitong mga devices. Kayang-kaya po mag-DIY or mag-order ng mga pyesa mula sa abroad para makapaggawa ng mga portable na devices na ito na pang-spoof ng mga opisyal na organisasyon. Ma'am, hindi kaya marami ding bumibili niyan ngayon dahil gagamitin sa eleksyon? Di ba kasi pwede silang pwede na kagad silang mag-broadcast ng kung ano nila, mga propaganda nila o kaya panira doon sa kalaban nila. Correct po, Sir Angelo. May mga natatanggap na rin po kaming reports kahit last year pa po or last year pa po na ginagamit nga po ito para sa mga pang-propaganda po, as you said, na mga dahilan at mga rason. Opo. Kaya mahirap na po, Sir Angelo, hanggat sa hindi, worldwide po kasi itong nangyayari. Nagagawa po nila ito dahil sa teknolohiya ng ating mga phones, hindi po ng mga network operators, hindi po ng mga telecom companies. Yung phones po natin talaga lahat,
may 2G capabilities in case of emergency, tulad ng NDR-MMC. Yung mga ganun pong blast, ginagawa para pag may mga emergencies, pag walang masyadong signal, nakukuha pa rin po ng ating sambayanan ang mga official or emergency text notifications. Pero po, tinitake advantage po ito ng mga scammers, phishers, para mapag-inlangan po ang publiko. So not necessarily pala na compromise yung data namin, yung numero namin. Talagang mayroon lang mga ganitong spoofing device. Correct po. Ay, susmeo. Nakasya po yun sa isang backpack, Sir Angelo. Ah, ganun? Ganun po. Opo, kaya ganun po ka-portable. Maglalakad lang po or magdadrive lang po sa isang subdivision halimbawa. Opo, subdivision, syudad, para po mag-downgrade ang technology and doon na po isa-spoof. Kaya po kahit marami pong nagrereklamo, patuloy pa rin po kami nagpapaalala na ang Globe hindi po magsisend ng illegal links. Kahit po nakalagay Globe dyan, kahit same message thread po, ibig sabihin na spoof na po yung ating mga signal. Wala bang walang batas to cover this? Wala pa po, Sir Angelo. Nananawagan po kami sa mga gobyerno, sa ating gobyerno at sa mga miyembro ng Kongreso. Na aksyonan na po to ang kahit gumawa po sila ng anti-spoofing bill, anti-IMSI Catcher Act, etc. po, para mapanagutan na po natin ang mga text scammers po ito na nagpapanggap na opisyal na organisasyon para po makapagloko sa ating publiko. Other than bill, in the absence of any law, ano bang pwedeng gawin pa ng gobyerno? Ano pwede namin gawin pagka may na biktima ng ganitong klase ng panloloko ng mga gumagamit ng spoofing device? Attorney. Pag nabiktima po kayo ng mga spoofing device at pag naka-sense po kayo ng loss of signal sa cellphone ninyo, maaari na lang po i-report sa ating mga autoridad tulad na po ng sinabi ko kanina, yung PNP, Anti-Cybercrime Group, ang ating mas na government officials from the National Telecommunications Commission and the NBI Center for Investigation of Cybercrimes. Okay. Tapos ma'am, teka samantaling ko nga din pagkakataon. Ngayon din po usong-uso yung chatbot, di ba? Meron din mga paalala tungkol po sa chatbot. Yes po, Sir Angelo. So yung mga chatbots po na nagpapanggap din pong organisasyon, opo, kutulad ng Globe po, wag po natin paniniwalaan. As soon as may magsabi na mag-enter ng iyong pribadong detalye, at magsabi na enter your OTP or go to this link or i-click ang link na to or i-send po ang OTP, alam na po ninyo. Scam yun. Kahit po nakalagay Globe, basta po nagko-collect ng iyong personal na datos, hindi po yun gagawin ng Globe. And basta po magsabi na mag-click ng mga link, alam nyo na po na hindi po ito Globe. Ayun. Pero iba, innovative na rin kasi Attorney Alex may sinabing, you won, lalong-lalo na pagka medyo malaki, 1 million pesos, di ba? Click this link. Pagka ganun, huwag na kayo maniwala. Unang-una, di ba? Wala ka namang sinalihan. Na contest o na promo. Ba't ka ba nanalo? Di ba? At sa hirap po ng buhay na ngayon, may magbibigay pa po ba ng 1 million na libre-libre na lang? Ayun nga basta ganun, yung mga red flag na ho yan, di ba? Huwag masyadong maghagad ng kagitna, sansalup ang nawawala, di ba? Ibig sabihin, wag sa maliit at malaking bagay, wag maging swampang, nang sa gayon hindi ho tayo napagsasamantalahan itong mga ganitong klase ho ng mga manloloko. Ayan. Attorney Alex, thank you for joining us this morning at sana nga po may magpanukala ho, mag-propose ng bill na mabigyan ng mabigat na parusa ito pong mga gumagawa, lalong-lalo na yung mga nagbibenta ng mga spoofing device, kasi kung nagbebenta niyan, hindi naman sila makakabuo siguro ng spoofing device. Other than panloloko, saan pa ba ginagamit yung spoofing device? Actually, Sir Angelo, the purpose of that po was to broadcast emergency text messages in times of disaster. For disaster response po dapat talaga yan. Pinagsasamantalahan lang po ng mga scammers. Kasi po, sigurado na po, protektado na po ang aming network. Kaya they have to resort to these kinds of methods
kung hindi po nila malagpasan ang aming secured network, pinipilitan na po nilang sila na po ang magda-downgrade ng ating mga signal para po makapag-send ng ganitong mga scam at spoofing na mensahe. Ayan. Attorney Alex, thank you again for joining us. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Sir Angelo. Thank you po. Thank you. Si Attorney Alex Austria, ang Deputy Data Protection Officer ng Globe. Unitin ho natin, ha? Pagka ang isang alok sa inyo hindi ka panipaniwala, tapos wala naman kayo sinalihang contest, nanalo kayo, wag ho kayo basta-basta magkiklik ng mga link na yan. Mako-compromise ho inyong mga data, no, ha? At kung meron ho, sabi nga ni Attorney Alex, pagka medyo humina yung inyong signal, tapos bigla kayo nakatanggap ng kung ano-ano mga impormasyon, ha? Lalo-lalo na ngayon, mag-i-eleksyon. Naku, maraming magsasamantala nito, ha? Magbo-broadcast ng kung ano-ano, either positive or negative sa isang kandidato. Yung negative galing yan sa kalaban, yung positive naman, malamang galing sa kanilang mga bataan, di ba? Ayan, ha? Ingat ho kayo. Maganda umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Report. Flash Report! Motor rider nakasagi ng e-bike at iba pang motorsiklo sa Muntinlupa City. Meron na daw po isang sugatan. Sherwin Alparo, RH6 sa Ritali. Sherwin. Yes, kasama nga Angel, ngayong ganitong oras pa lamang ang agang aksidente itong nangyari dito sa may barangay Tunasan, dito sa may bahagi nitong tapat ng Ayala Mall. Dito sa Muntinlupa City, isang motor rider yung sumalpok sa tumatawid na e-bike ito nga sa kahabaan nitong National Highway ng Barangay Tulasan sa Muntinlupa. Sa pagsalpok ng itong motor rider ay lumipad to. May ilang metro lang ang layo dahil sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Kinilala itong nasugatan na motor rider na si Lance Adrian Ponzal ng Barangay Don Vicente Village, Barangay Pulo, Cabuyao, Laguna na aksidente nga habang ito'y patungo sa kanyang eskwelahan. Itong 22 anyos na si Lance ay nagtamo ng mga sugat sa kamay at sa kanyang tuhod tapos nga tumilapon sa kanyang motor dahil sa naturang aksidente. Sa ngayon ay dumating na itong ambulansya ng Muntinlupa para dalhin sa pinakamalapit na pagamutan tong si Punsal habang nandito na rin yung mga tawa ng Muntinlupa Traffic Bureau para imbestigahan yung nangyari aksidente sa pagitan ng e-bike at ng isang motorsiklo. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Batal, para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Samantala, Comelec nakapag-imprenta na ng 9 na milyong balota. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy. Umabot na sa 9 na milyong balota ang naimprenta ng Comelec sa magitan ng National Printing Office. Ang pag-imprenta ng mga bagong balota ay nagsimula lamang itong nakalipas na Huwebes. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, malayo pa ito sa target nila na 72 milyong balot na gagamitin para sa May 2025 midterm election. Pero hindi binago ng Comelec ang April 14 na deadline para matapos ang lahat ng balota. Aminado ang Comelec na medyo natatagalan ng manual verification at machine verification ng bawat isang balota. Dito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Samantala, mandato ng Regional Wage Board dapat nang ripasuhin kasunod ng hiling na taasahod ng mga manggagawa sa Senado at Kongreso. Detalye na balita mula kay mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Kinalampag ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ito ay kasunod ng panawagan na taasan ng sahod ng mga manggagawa dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Gatchalian, binigyan ng mga wage board ng responsibilidad para mabilis na magdesisyon sa pagtaas ng sweldo. Ngunit kadalasan ay mabagal ang mga ito at maliit lang ang ibinibigay na dagdag sahod kaya't hindi makatarungan sa mga manggagawa. Ito ang dahilan kung kaya't nakapasa sa Senado ang 100 pisong legislated wage hike dahil inaabot ng 5 taon bago mag-adjust ang mga wage board. Kamakailan lang ay inaprubahan din sa Kamara de Representantes ang 200 pesos na dagdag sahod. Aminado si Gatchalian na kailangan balansin ng mabuti ang kahilingan ng mga manggagawa na wage increase sa kalagayan naman ng mga negosyante.
Masalimot ang usapin na ito dahil kailangan naman talaga ang dagdag sahod ng mga manggagawa dahil sa mahal na mga bilihin. Ngunit kailangang ibalanse ito sa kalagayan ng mga negosyante, lalo ng mga maliliit lamang na negosyo na maaring magsara kung hindi kakayanin ang maaprobahang legislated wage hike. Sa kabila nito'y naniniwala si Gatchalian na kung i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang legislated wage hike, ay kayanin pa itong maipasa kahit iilang session days na lang ang natitira sa 19th Congress. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Oy, sa mga pabalik na mga kababayan natin sa Pilipinas, magpapasalubong ba kayo? Wag na po imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede po na yung pagpilian. Yung tangerine, ayun pong i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material po niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tane, ang tangerine chocolate ay gawang lokal but tastes and looks global dahil tinulungan yan ng DOST at ng DTI. Kaya sino nga naman daw magmamalasakit sa mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! At magandang umaga muli kay Secretary Bonoan at saka kay RD Jobel Mendoza ng Calabarzon. Baka naman daw po pwedeng ayusin na ninyo ito pong lubak-lubak na mga kalsada dyan po sa Quezon. Yan po, gusto man daw hong paglaanan ng provincial government ng pondo, hindi po pwede dahil national government po yan, dapat na mag-asikaso. Baka makakasuhan pa ho sila pagka ginawa nila yan. Nakakaya naman daw po doon ho sa mga papunta ng Bicol o kaya paluwas ho ng mga produkto nila ng galing Southern Luzon, dadalhin sa Metro Manila, nadidelay dahil ho sa pagdaan nila sa Lubak, capital of the Philippines. Ayan, Paki-prioritize lang po, Maganda umaga, Pilipinas! Driver ng pickup na nang hit and run ng halos 10 sasakyan, ikanasawi ng isang biktima sa National Highway sa Cabanatuan, arestado na. Detalye mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Yes, good morning, Angel. Nanawagan na ngayon ang pamunuan ng PNP sa Cabanatuan City sa pamamagitan ng panawagan nga ni Lieutenant Colonel Renato Morales. Ito'y makaraan nga na maaresto ang 45 taong gulang na driver ng Nissan Navara pickup na sangkot sa pagbangga at pagragasa kung saan naging biktima itong halos nasa 10 mga sasakyan at saka ito tumakas. Nangyari ito nung Biyernes ng hapon, bandang alas 6:30 sa bahagi ng Maharlika Highway sa Cabanatuan City. Ayon kay Police Colonel Ferdinand Hermino, ang Provincial Director ng Nueva Ecija PPO, ang driver ng pick-up ay nagmamaneho patungong Timog at nang mabangga nga nito at mabilis na niraganas itong mga sasakyan sa Barangay H. Concepcion at Sumakab Este. Dito nga, maraming mga sasakyan ang kanyang mga nasagasaan at naidala pa sa Dr. Paulino J. Garcia dito sa Cabanatuan ang ilan sa mga nabiktima nito. Ang isa rito ay dineklarang dead on arrival. Samantala, isang 41 taong gulang na lalaking mula sa bayan ni Hanggapan City ang nagtamo din ng pinsala sa katawan kung saan ito ay ginagamot pa. At matapos nga ang insidente, sinubukan tumakas pa ng driver. At ito nga ay napag-alaman na residente ng Barangay Castellano sa San Leonardo. Ngunit siya ay hinabol ng mobile patrollers at dito nga ay sakote. At haabot nga ngayon sa halos mga mahigit 10 na mga driver na mga nabiktima nito ang nagreklamo na
nanawagan na ngayon si Lieutenant Colonel Renato Morales sa iba pang mga nabiktima nito na lumapit at kanilang handang tulungan sa police station para sa karagdagang pagsasampa ng kaso. At sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property ang ikinaso sa naturang suspect. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Rerasansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas sa alas 5 ng umaga, oras ng parahoy mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng madalubhas sa isang oras, 2 kapsula bago matulog para humas efficient. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. At ayon po sa mga pag-aaral, dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ano? Kaya hindi po kwenteng kutsuro o testimonial yung pong sinasabi na efficacy po ng postbiotic. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya't napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po niya yung PDC o yung plasmacytoid dendritic cell, ang commander ng ating immune system, na siya namang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, maganda din ating gising, maganda ating disposisyon sa kinabukasan. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at sa Curamed. Kung may mga concerns pa po kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultamayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, mahalagang paalala, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 43 makalipas sa alas 5 ng umaga. 45 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga kay Professor Andy Pereria. Prof. Andy, kumusta na ho kayo, ha? Maraming salamat po sa maagang pagising for the viewing. Magandang umaga din kay Mayor Sandy Mendoza ng Talisay, Batangas. Ambassador Harry Amping, kumusta na po kayo, ha? At syempre kay Congressman Ador Pleito Cador, kumusta? Magandang umaga din kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At saka kay Justice Alexis Mundo, ang ating Chief Justice. Siyempre, si Justice Raul Villanueva, ang ating court administrator, maaga din gumigising yan. Parang yung kanyang mami. Ayan, at saka si Justice Leo Madraso. Babaeng accountant staff na wanted sa kasong cybercrime sa Bulacan, na aresto naman sa Valenzuela. Detalye mula kay Edwin Duque. Aris 23, Edwin, good morning. May buntag Kuya Angel, natuntun ng Valenzuela Police sa babae most wanted sa Bulacan dahil sa kasong cybercrime. Ayon kay MPD Director Police Colonel Jospino Ligan, nagtagumpay na naihatid ng mga operatibo ng Valenzuela Police ang warrant of arrest sa pinagtataguan ng suspect sa Valenzuela. Sinabi ni Police Colonel Lexon Cayaban naman at si Police ng Valenzuela, ang suspect kasi alias Juby, 37 years old, ay isang staff accountant na naninirahan naman sa Bulacan, kung saan ay dinakip ito sa Valenzuela Police at bisan ang warrant of arrest na ibinigay kagabi. Bitbit ng otoridad ang warrant na inisyo ni Judge Maria Nessa Juaban Santos, ang presiding judge ng RTC Branch 171 sa Valenzuela, na inisyo pa ito noong December 15, 2022. Sinampan ito ng pitong patong na kasong qualified death kaugnay pa rin ng Cybercrime of Republic Act 10175. Maaari lamang makapansamantalang makalaya ang suspect kung makapagpiyansa ito ng halagang 280,000 pesos. Arson 3, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, technical cooperation sa search and rescue operations, piniigtang pa ng OCD at ng Canada. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, sumalang sa pagsasanay ang mga specialized unit ng Pilipinas maging ng Canada para paigtingin pa nga ang kooperasyon ng mga ito sa search, rescue and retrieval o yung SRR operations. Kabilang sa mga sumabak sa 5-day exchange sa Camp Aguinaldo ay ang Office of Civil Defense sa pangunguna ni Yusek Ariel Nepomuceno at Canadian Disaster Response Team na sinamahan ni Ambassador David Hartman. Tumutok ang training sa rapid deployment at pagsuyod sa mga critical areas gaya ng pagguho, baha, forest fires at iba pa. Ayon sa OCD,
katuwang bilang pagkasanay ang medical emergency management, pasok sa komprehensibong disaster management response. Mahalaga umano itong nabanggit na inisyatibo at training para maabot ng Pilipinas ang international certification mula naman sa International Search and Rescue Group o salig sa pamdaigdigang panuntunan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Igel. Samantala sa showbiz, si Vic Soto, tikong pa rin ang bibig tungkol sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Marami sa mga kaibigan natin at isa na nga rin tayo sa nagtangkang kausapin si Vic Soto kaugnay sa kasong inreklamong niya laban sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Well, matapos magbigay ito noon ang kanyang pahayag ay hindi na ito ngayon nagsasalita dahil sa totoo lang ay nasa korte na nga ang nasabing usapin. Para kay Vic, bahala na raw ang korte sa kung ano ang mangyayari sa nakabinbing pelikula ni Direk Daryl Yap. Well, ang tanong ng bayan, mapapanood pa kaya ang nasabing controversial na pelikula na kung saan ay tumatahak at pinag-uusapan sa kung ano ang totoong nangyari sa pagkamatay ng dating sexy actress na si Pepsi Paloma. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. At para ho sa mga kababayan natin dyan ho sa paligid ho ng Rizal, baka naghahanap po kayo ng magandang investment opportunity, yung bang affordable housing pero with luxurious living. Luxurious living with affordable housing. Yan, yung po dapat magkasunod. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story house po yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos na monthly amortization. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yung bang pagkagising mo, gusto mo syempre, ang sasalubong sa iyo, magandang tanawin at preskong hangin. Ayan ang alok sa atin ng St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang, ACS na umaga. Ay, maganda umaga po doon sa Vice Mayor na ang anak ang mayor doon ho sa kanyang lugar dyan ho sa Quezon. Ano ha? Hindi ka naman pinapangalanan, nagtatampo daw. Nagtatampo daw. Ba't natin binabanggit na nagrereklamo yung mga investor doon ho sa kanilang lugar? Na, ha? Hindi ka naman pinapangalanan. Ba't ka nagre-reklamo? Bakit? Guilty ka? Sige, ipitin mo lalo yung mga business permit ng mga negosyante dyan. Nang sa gayon, pangalanan ka ho nila, no ha? Di ba? Antakin ho ninyo, ito ho klase ng mga, di ba kung saan ho lahat ng mga LGU, katulad ho ng mga LGU dyan po sa Cagayan de Oro, doon sa mga lugar na, doon sa Kinapawan City na tinutulungan po yung mga negosyante. Lalong-lalo na yung medyo nahihirapang magrehistro, mag-renew ng kanilang mga business registration, ano ha? Dito ho sa lugar na ito, iba tinataasan yung kanilang gustong makolekt ng share. Kapal ng muka, ano ha? Tibay ng muka. Kaya sabi ko, hirap naman na ipanalangin na Lord, sana kunin nyo na sila, di ba? Masama ho yan, ano ha? Kaya lang Lord, kung pwede, bilisan nyo na. Di ba? Tibay na mo. Pero believe din ho ako sa kanila, no ha? Nagagawa nilang ipakain nila sa kanilang mga pamilya, yung kanilang ganong klase ho ng pandarambong ang tawag dyan Di ba? Oo. Okay lang sana kung ang kinukutuwangan ho ninyo, yung mga big time talaga mga negosyante. Ito ho, mga maliliit na negosyante. Di ba? Ay, mantakin mo, ultimo naman yung mga UB Express. Hinihinga ng 5,000 a month. Tapos pati pulinarya na ang hanap buhay na ang negosyo hanap patay. Diba? Buti sana kung araw-araw may natitigok, di ba? Tsaka lahat doon ay, sus, may Ginoo. Ang problema ho, nung una, pinagbibigyan ako dahil siyempre, iniipit ho nila yung mga business permit hindi Secretary Remulla, baka naman ho po pwede ho ninyo. Hindi. Sa ARTA natin isumbong itong mga hinayupak na ito, diba? Yung anti-red tape agency, ha?
natin. Doon natin isumbong ito dahil unang-una ministerial lang dapat yung pagsiguro nila, pag-i-issue nila ng business permit. Basta't compliant to ng lahat ng mga requirement, no? Dapat yun ang balat sibuyas din pala ito. Tinatablan din pala ng hiya. Nagtatampo daw, ba't siya pinipitik? Huwag ka mag-alala, Mayor. Pagka hindi ho ninyo ibinisyo yung mga dapat ninyong trabahuin ng mga business permit, at lumayas ho yung mga negosyante niyo dyan, saka namin ho kayo papangalanan. Ilang araw na lang naman. Di ba? At saka, wag ho yung mga negosyante tatakutin ho ninyo. Alam niya daw ngayon kung sino nagsusumbong sa atin. Mismo ho yung ibang mga opisyal mismo ninyo, Mayor, sila na hong nagsasabi, hindi na nila kayang dibdibin yung inyong ginagawang mga pandurugas. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme. Ay, magandang umaga din po dito ho sa isang congressman naman, ha? Nakaliwat kaya ng mamili ngayon ng mga properties dito sa Quezon City. Hindi natin sinasabing masama yan. Di ba? Oo. Pero sabi nga nung kaibigan ko, nagtataka lang din siya. Bagay natin ang mayaman yan, ano? Pakailan ba naman natin kung mamili siya na mamili ng gusto niya ma-secure, no? Basta sabi ko sa kaibigan ko na nagtanong tungkol doon sa binibiling property sa kanya, pag binayaran ka at legit naman yung deed of sale, anong problema mo? Diba? Okay lang yan. Konsensya niya na lang kung saan niya kinuha yung kanyang pinamimili ho ng mga propiedad dyan sa Quezon City. Patuloy naman kumikilos ang Philippine National Police upang may uwi ng labi ni Police Colonel Pergentino Malabed Jr. na kabilang sa mga nasawi sa malagim na banggaan ng isang US Army Black Hawk helicopter at isang eroplano sa Washington, D.C. Ayon sa PNP spokesperson na si Brigadier General Jean Fajardo, nakipag-ugnayan na sila sa pamilya ni Colonel Malabed para sa susunod nilang hakbang kaugnay ng repatriation nito. Si Malabed ang hepe ng PNP Supply Management Division at nasa official travel para sa pre-delivery inspection ng lahat ng mga proposed best. Yung parang bibili nila. All-purpose best nang maganap po ang trahedya. Samantala, dalawa naman sa kasama nila Malabed sa kanyang India trip ang nakabalik na sa Pilipinas kahapon. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Kita nyo, bilis manghuli ni Sherwin. Nandyan siya sa Barangay Bayanan, Muntinlupa City. May huli na? May huli na kaagad? Magaling Sherwin. Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Siyempre, sa mga taga-Bayanan, Muntinlupa, unang-una natin nahuli na nakatune in sa DZRH. Itong sinanay pangalan pa, Violeta Trajano. Sinanay Violeta, tingin mo naman, nagputok sa kanyang tablet sa DZRH. Araw-araw kayo nagsa-tablet. Opo. Ano kung ginagamot nyo? Wala. Nanonood lang. So si sinanay yung naka-tablet, Nay, baka naman sa anak niyo yan, Hindi na sila naagahan. Habang hindi na sila naagahan, kaya Angel, nililibang nila yung sarili sa panonood sa programa mo. At sino po rito mga kanasal pag umaga? Wala, iba po, kundi si Angelo Palmones. Ayaw tantanan yung tablet. Nakatingin na nasabi sa tablet. Ayaw tumingin sa camera natin. Napupunta mo si Angelo Palmones. Ito, meron kang 1,000 pesos. Hey, thank you po. At syempre, meron ka rin grocery bag. Yan, mula sa DZRH. Yan congratulations. Ano masasabi nyo na rin? Marami pong salamat. Blessing sa umaga. Nay. Nay, sino naman yung naka-orange na pogi doon sa tabi nyo? Yun. Yung macho. Yan. Sino naman yan? Asawa nyo yan! Masipag na asawa. Diba? Asawa, masipag na dumigising ng maaga. Tumututok sa magandang umaga Pilipinas. Yan. Nakaagahan. Kita. Ingat po kayo, Nay. Congratulations. Tutok lang lagi. Congratulations. At siyempre sa mga ismarang ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod natin winners DZRH. Bagong lakas, bagong taon, bagong lakas from our service. Serving batang para DZRH. Una, Pilipinas. Una, Pilipino.
Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Flash Report! Flash Report! Nasa unang alarma po itong sunog na sumiklab dyan sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Antabayanan po ninyo ang mga detalye. Maganda umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Belgium. Magandang sa mga taga Kamangkalan City dyan po sa Negros. Kuya Angel po, siyang Palmona sa iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsabaybay, pakikinig at pagtitiwala. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Ukrainian author. Ang sabi po ni Shalom Solomon Rabinovich. Ang pen name niya ay Shalom Alikim. Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. Maganda umaga, Pilipinas! 2x2 at ACS Balita, susunod na.